Isipin mo kung gaano kahirap para sa tao noon na mangarap na lumipad. Sa loob ng napakaraming taon, ang paglipad ay parang imposible para sa mga tao. Tanging mga ibon lamang ang nakakalipad sa himpapawid. Pero may isang araw sa kasaysayan na nagbago sa lahat ng ito. Isang araw na nagpatunay na kaya rin palang lumipad ng tao gamit ang teknolohiya. Noong Disyembre 17, 1903, sa isang lugar na tinatawag na Kitty Hawk sa North Carolina, Estados Unidos, naganap ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Dalawang magkapatid na imbentor na sina Wilbur Wright at Orville Wright ang nagtagumpay na paliparin ang kauna-unahang eroplano na kayang kontrolin ng tao habang lumilipad. Ang eroplano nilang ito ay tinawag na Wright Flyer. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay bago nila makamit ang tagumpay na ito. Maraming taon silang nag-eksperimento, nag-aral ng aerodynamics, at gumawa ng iba't ibang modelo ng glider bago nila nabuo ang tamang disenyo ng eroplano. Wala silang malaking pondo o suporta mula sa gobyerno noon. Sa katunayan, karamihan sa kanilang eksperimento ay ginawa lamang sa maliit nilang workshop kung saan sila gumagawa at nag-aayos ng mga bisikleta. Pinili nila ang Kitty Hawk dahil sa malakas na hangin at malalambot na buhangin sa lugar. Mahalaga ang hangin upang matulungan ang eroplano na makalipad, at ang buhangin naman ay nagbibigay ng mas ligtas na landing kung sakaling bumagsak ang kanilang eksperimento. Noong araw ng kanilang makasaysayang eksperimento, si Orville Wright ang unang sumakay sa Wright Flyer. Ang unang paglipad ay tumagal lamang ng 12 segundo at umabot ng humigit kumulang 37 metro ang layo. Maaaring mukhang maikli lamang ito kung ikukumpara sa mga modernong eroplano ngayon, ngunit noong panahong iyon, isa itong napakalaking tagumpay para sa sangkatauhan. Sa parehong araw, nakagawa pa sila ng 3 karagdagang paglipad. Ang pinakahuli at pinakamahabang paglipad ay umabot ng halos 59 na segundo at nakalipad ng mahigit 260 metro. Ipinakita nito na hindi lamang aksidente ang kanilang tagumpay. Talagang posible na ang kontroladong paglipad ng tao. Ang Wright Flyer ay may kakaibang disenyo kumpara sa mga eroplano ngayon. Ang piloto ay nakahiga sa pakpak ng eroplano upang mabawasan ang hangin na sumasalubong sa katawan. Mayroon din itong 2 pakpak na magkasunod na tinatawag na biplane design. Gumamit sila ng maliit, ngunit makapangyarihang makina na sila mismo ang gumawa dahil wala silang makitang engine noon na sapat ang lakas ngunit magaan. Ang pinakamahalagang imbensyon ng Wright brothers ay hindi lamang ang makina o ang pakpak ng eroplano. Ang tunay na susi ng kanilang tagumpay ay ang sistema ng kontrol sa paglipad. Gumamit sila ng teknik na tinatawag na wing warping upang makontrol ang direksyon ng eroplano sa himpapawid. Ito ang naging pundasyon ng modernong aviation control system na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Dahil sa kanilang tagumpay, nagsimula ang bagong panahon sa transportasyon at teknolohiya. Sa loob lamang ng ilang dekada, pagkatapos ng kanilang unang paglipad, mabilis na umunlad ang teknolohiya ng eroplano. Naging posible na ang paglalakbay sa pagitan ng mga bansa sa loob lamang ng ilang oras. Ginamit din ang mga eroplano sa agham, rescue missions, at maging sa paggalugad ng iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon, milyon-milyong tao ang lumilipad araw-araw gamit ang mga modernong eroplano. Ang mga flight na tumatawid sa karagatan at kontinente ay naging normal na bahagi na ng buhay ng maraming tao. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsimula sa simpleng eksperimento ng 2 magkapatid na may malaking pangarap. Kung wala ang kanilang tapang na subukan ng isang bagay na tila imposible, maaaring iba ang mundo na meron tayo ngayon. Kaya sa tuwing makakakita tayo ng eroplano na lumilipad sa langit, magandang tandaan na ang unang hakbang sa paglipad ng tao ay nagsimula noong 1903 sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Wright brothers
at ng kanilang makasaysayang imbensyon na Wright Flyer. Isang maliit na paglipad lamang yon noong una, ngunit iyon ang simula ng paglipad ng buong mundo. Thank you for watching.